Ayan po, so welcome po sa ating Sabbath, Sabbath School, sa ating hour of worship sa hapong ito. And ako po ang inyong presider para sa hapong ito na si Sister Sam Jola. At sasabihin ko lang po yung may mga bahagi para sa hapong ito. So una po ay ang ating offertory song and then opening and offertory prayer po ni Sister Rufina Tampoa. And then, after po nun, I message in song health na may pamagat po na health and gospel na ibibigay po ng Ministry Philippines. And then, message po ng ating speaker na ang kanyang title po ng kanyang message para sa hapong ito ay umaga. Umaga pala po. Umagang ito ay The Master Teacher. So, after po nun ay um, pwede po magbigay ng insights ang ating mga viewers. And then after po nun ay closing song and then closing prayer po na ibibigay ng ating speaker na si Sister Aiza Raimundo. So yun lang po at magandang umaga sa ating lahat.
Our Almighty Father in heaven, we humbly come to you to worship you. For thou art our God, the giver of our life and everything that we have. We thank you for this day of rest that you gave us because you love us. As you have given your Son Jesus Christ because of your great love. So we pray for the forgiveness of our sins, that we be clean to come before you. Feed us, O Lord, with a spiritual food for us to prosper and grow in you. Praying in a special way for Sister Isa as she breaks the bread that comes from you. May you bless her with wisdom and health. In Jesus' name, Amen.
Maraming salamat po sa napakagandang message in sum. So ngayon po, mapapakinggan na po natin ang ating speaker na si Sister Aiza Raimundo na ang message niya po na may pamagat po na The Master Teacher. So yun lang po. And then Sister Aiza, pwede na po ba namin ipamatawag dito sa ating virtual stage? Hi, good morning and happy Sabbath po sa ating lahat. So napakaligaya po ng umaga natin kasi ngayong umaga na pag-aralan natin yung mga salita ng Panginoon patungkol nga sa mga virgins at mga talents na binigay niya po sa atin. Amazed ako personally, na-inspire kasi sabi ko, minsan mayroon tayong mga time na we feel like nakakapagod din pala pero yung Panginoon kaya pala ka binigyan ng mga talento kasi He trusted you with more. So the more we use it, the more that He will bless us. So this morning, we will be talking about Jesus again. He will be our theme as the master teacher. So sa mga naging teacher, I know makaka-relate po kayo. Sa mga naging student, ay makaka-relate po kayo. Sa mga nanay at tatay bilang mga teacher sa ating mga anak, sana po ay matutunan tayo dito kay Kristo bilang the master teacher. Na sana po ito po ay magbibigay din inspiration sa atin para gawin natin, lumakad na naayon po sa kanyang uh, banal na daan. So, sa atin pong tuloy po natin, God's greatest gift was bestowed to meet man's greatest need. So, mula sa langit ay ibinigay po ng Ama ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak. Siya yung greatest gift. Alam niyo po kung bakit? Kasi Jesus is the light of heaven. Pero binigay po niya sa atin to meet our greatest need. Alam niyo po na yung need na binigay ng Panginoon sa atin is not just the physical, social, spiritual, financial, but most likely is our salvation, that we can be back to Him gaya nung panahon na wala pang kasalanan. In Him was found the perfect ideal as the true standard for attainment. Sino po ang pinaka-perfect na ideal natin? It is Christ Jesus. Mula pagkabata, mula nung siya ay baby, mula nung siya ay naging bata na naglalakad, siya ay naglalaro, hanggang sa siya ay nakikipag-usap na sa mga Pariseo, hanggang sa siya ay lumaki, habang siya ay nakikitulong sa kanyang ama sa carpenter side, at nung siya ay lumabas na nanilbihan. So, the perfect ideal ay binigay po ng Panginoon sa atin, and that is Christ. Kung kaya nga po wala po tayong lusot na sasabihin na, ganito lang po ako, ganyan lang po ako. Kasi yung Kristo po na binigay ng ating Panginoon ay kinuha ang ating human nature nang sa gayon ay ma-attain din natin. Now, from this experience that Jesus has, it also is the best, he is actually one of the best teacher that we can also have. So, yun pong mga buhay ni na Joseph, yung kanyang pagiging pure, yung kanyang pagiging beneficent, so hindi lang niya sarili ang iniisip. The faith and meekness and long-suffering of Moses, the steadfastness of Elijah, the noble integrity and firmness of Daniel, the ardor and self-sacrifice of Paul are just the glimpse from the shining of His glory. Sila po yung mga produkto na ng ating master teacher. Gusto po ba natin kaya na maging kagaya nila? Na meron tayo ng purity, meron tayo ng beneficence, we're not selfish, na sarili lang natin, niisip natin. We have that faith, we have that meekness, the long-suffering,
yung steadfastness, integrity, firmness, ardor, and self-sacrifice, then let us learn more of them. So, ang Panginoong Jesus came to reveal this ideal as the only true standard for attainment. So, siya yung pinaka-ideal natin. Nothing more, nothing less. To show what every human being might become, what through the indwelling of humanity by divinity, all who receive him would become. For this, Christ came to the world. So nakita po natin na yung pinaka sikreto ng buhay ni Kristo is his total surrender to his Father. Na dito natin na witness yung indwelling of humanity and divinity. Kaya hindi magiging imposible. Di ba sabi ng Panginoon, if we have that faith that Christ has, faith even, it is like a mustard seed, we can move mountains. Ngayon, all who receive Him would become for this. So, ang magiging sekreto din natin is to receive this master teacher in our life that we may overcome as He did overcame. He came to show how men are to be trained as befits the sons of God. So tinuro ng Panginoon kung paano tayo matrain bilang estudyante po niya. Nang sa gayon, tayo po ay maging karapat-dapat bilang anak ng Panginoon. How on earth they are to practice the principles and to live the life of heaven. Ito si Kristo ay pumunta po siya sa atin upang ipakita po sa atin kung paano yung practical na pag-practice ng mga prinsipyo na binigay niya sa atin. Kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman kung ano ang nangyari sa panahon nila, kung ano ang ginawa ng mga Pharisees, rabbis, doon sa prinsipyo na binigay ng Panginoon. It was more tilted in a way that yung mga maraming bawal ng mga Pharisees, yun yung nangingibabaw. At yung totoong impluensya ng mga prinsipyo ng Panginoon ay natanggal. And to live the life of heaven. So isipin po natin na lahat ng binibigay ng Panginoon ng mga prinsipyo na katuruan kasi tinuturo niya sa atin kung paano ang mamuhay sa langit. So wag po kayong mag-alala na medyo mahirap yung adjustment, di po ba? Sa mga prinsipyo. Subalit, sabi ng Panginoon, you know why I want you to do that? Because this is how living in heaven is. Kung kaya nga po, siya ang nagbigay sa atin ng pagkakataon para makayanan nating mamuhay na parang langit na kahit nandito tayo sa mundo with His abiding principles. So who wants to go to heaven? But if we doesn't want the lifestyle of heaven, then we will not be fitted there. Unless we have that, then we will enjoy heaven. Otherwise, it will be a hell on us. So dito po, especially po dito sa ating mga trainees ngayon, ang atin pong, if we did not overcome even just one sin, sabi po, di ba? Even just one weakness, that sin will overcome us. So, kaya tayo hinaharap ng Panginoon ngayon sa ating mga weaknesses. And I praise the Lord kasi even sa unang pagdating po talaga nila ay hate nila work education, but in the long run, they were trying to love it. And that's our prayer, na yung mga prinsipyo ng Panginoon will be able to love it. Because it's only when we love what we are doing that we will be happily doing it. Next, in the prevailing system of education noong panahon nila, human philosophy had taken place of divine revelation. Ang nangyari kasi doon sa panahon ni na Jesus, which is even up to now, hindi nga po. Yung sistema ng edukasyon noon ay covered na, parang kinover up niya yung utak ng mga tao nang sa gayon ay hindi nila makita yung totoong revelasyon patungkol sa Panginoon. It was more crowded rather than hindi sila nagbigyan ng kalayaan para makilala nila yun ng tama.
So si Jesus, when he comes, he showed what is true education is. Instead of the heaven-given standard of truth, men had accepted a standard of their own devising. So sa halip na tuloy na sila'y maniwala sa given na standard ng katotohanan, sasabihin, meron tayong sariling excuse. Ito nga, ganito, ganyan. To excuse ourselves. Pero ang sabi po ng Panginoon, hindi po sana ganon. We will let the truth sanctify us. For if lies cannot sanctify us, it's only the truth. And in the coming of Christ, He had showed us how it should be. Even the standards set up by themselves, they were incapable of reaching. Kahit po ngayon, kung mapapansin niyo po, meron naman na yung naka-reach out ng kayamanan sa pedestal ng buhay nila. Pero they don't have that complete peace that they should have. Meron din yung mga hindi man ganun kayaman, pero mas sila ngayong mapagbigay. So same is true. Dito kasi sa edukasyon ng mundo is it doesn't end up in the masteral doctoral which the world only setups. Ang talagang pinaka-edukasyon ng mundo is yung ma-attain natin yung character that Christ have. So the standard set up by themselves, because even we will have all this stuff in our life, without the power of divinity in us, we will not reach that highest standard. So, hindi ko po sinasabi dito na kasalanan to na mag-aral into something that you want to learn. But what I'm saying is, it will not end up in there. We should learn as through how God wants us to have attained. Hindi tayo maglilimit ng kayang ibigay ng Panginoon sa atin. The want of true excellence was supplied by appearance and profession. So makikita rin po natin, no? Kaya nga po sabi niya sa Philippians, we are not against flesh and blood. We are against power. We are against principalities and the power of darkness. So yung tunay na excellence ay nakokoberan na kasi ng appearance. The more na ikaw kasi yung maganda, gamitin natin yung, or ikaw yung may profession na ganito. Hindi po ganoon. Kundi yung tunay po na nag-aaral sa paaralan ng Panginoon, they are the most humble and they are the most, kumbaga, sila po sana yung mas malapit sa paanan ng Panginoon. And we know very much that the more we get close to Christ, the more we see our own worthlessness. Next, semblance took the place of reality. Alam niyo po yung ginagawa ni Satan, isa po ito sa mga protocol ni Satanas. May realidad. Ang gagawin ni Satan is to imitate that. But he cannot imitate the originality of Christ. Kung kaya nga, di ba, kayang tularan ni Satanas yung mukha, boses ng isang namatay na, pero hindi niya kayang buhayin yun. Because it's only God that can give life in it. So with the others. Ang daming mga fake news ni Satan that it seems like it's true. Pero hindi pala yun. At maraming naluloko. Kaya nga, ang ating master teacher, when he came, he let us see and recognize which is true and which is false. Para kapag tayo na yung huhusga, for us to make our choice, hindi natin sasabihin na, naloko ako. Wala tayong rason na ganon. Kasi pinakita ng liwanag na galing kay Kristo yung mga bagay na dapat nating makita at ma-distinguish. But unless, ang nangyari nga kasi, having separated from God their only dependence, being the power of humanity, their strength was but weakness. So kapag nakita mo na kung gaanong hindi rin natin kaya by ourselves, our only dependence is of God. Kailangan na niyang mamuhay sa atin para yung mga hindi natin kayang i-overcome niya for us. Their strength was but weakness. Hindi natin kaya.
Mahina tayo. At hanggat hindi natin inaamin sa sarili natin na tayo'y mahihina, hindi natin kailangan ang kalakasan na manggagaling sa Panginoon. When Christ came to the earth, humanity seemed to be fast reaching its lowest point. It was on the 14th century. Century ba yan? Nung dumating dito si Christ, na nung dumating si Kristo dito sa mundo is nasa lowest point tayo. Lowest point, para walang kapag-asa. At yung pagdating niya, he came on time. Hindi sa point na yung kay Adam pa sana, no? Para may irarason tayo na, oh, perfect pa kasi sila nun eh. Malaki pa. Kunti lang yung dinikris ng mga height nun eh. Pero hindi, ang Panginoon, when He came, it was on the lowest point. Ang sarap po na magkaroon ng isang, hindi lang teacher, isang kaibigan who can come to you at your lowest point. Hindi lang ng time na masaya ka, pero nung panahon na ikaw naghirap na, sila na yung andyan para sa'yo. And that was Christ. So, a teacher should also be, kung gusto po nating maging kagaya ni Kristo, should also come to us in our lowest point. The Jews, destitute of the power of God's word, give to the world mind-benumbing, soul-deadening traditions and speculations. So, anong ginawa ng mga Hudyo? Na sila mismo, they have the word but they don't have the power thereof. Ganon. Meron sa kanila yung mga prinsipyo, pero wala sa kanila ang kapangyarihan niya. Kaya nga't yung kanilang mga tinuturo ay hindi rin nakikita sa kanilang buhay. So in excuse to that, ang ginagawa nila, ang binibigay nila sa mundo, ay yung mga nagbibinam. Ano, ibig sabihin ng binumbing is yung halimbawa, tatanggalin yung ngipin mo, bibinam diyan, aanestisyahan para hindi ka makaramdam. So ganun din yung ginawa ng mga Parisiyo. Ang mga tinuturo na nila sa mga tao ay nagmamind binumb para hindi natin maramdaman na tayo pala'y hulog na at kailangan na natin kumapit sa Panginoon. Soul deadening and traditions and speculations. Mas marami pa silang bawal kaysa doon sa sinabi ng Panginoon mismo. So, ang dami nilang mga tradisyon na mas yun yung nakakaangat rather than the very word of God. And the very power of the word of God ay hindi nakitaan sa kanila. Next, kaya nga kung mapapansin nyo, si Jesus, holy naman siya, di ba? Pero bakit ang mga sinners lumalapit kay Jesus? Yung mga Pharisees, so tingin nila sa sarili nila banal na. Kaya ayaw nila sa mga hindi banal. Next, the worship of God in spirit and in truth had been supplanted by the glorification of men in an endless round of man-made ceremonies. Sa dami ng seremonya, when we were back in our mother church, di ba, bago magsalita ang isang speaker, anong ginagawa? Lahat yata ng educational background, sinasabi to the point na parang yun yung magbibigay sa kanila ng parang tiwala para paniwalaan yung kanilang sinabi. Kasi sasabihin, oh, ganito yan, nag-doctorate yan, bakit talo ka ba niyan? So, mas maniniwala sila doon sa mga may background na gano'n. But, looking back at Jesus, when He had chosen His disciples, hindi yun yung nakita niya. I mean, doon sa disciples ni Jesus, hindi niya nakita yon. Ang nakita ni Jesus ay yung bawat isa dito ay pwedeng ma-transform ng kanyang power of grace. So, yun yung isa sa ginawa din pala ng mga Parisios noon. So, syempre, dahil self-glorification ang nangyayari, sikat na sikat sila sa mga tao. But in the sight of God, yun ba ang kasikatan? Hindi po. So, as they cease to recognize the divine, they cease to regard the human. Nung ayaw nilang kilalanin si Kristo, kahit nasa harapan na nila yung mga ebidensya na siya ay anak ng Diyos, na siya ay Diyos. Ano nangyayari? Yung tiwala nila ay napunta doon sa tao na creation lang ng Panginoon.
Nakakalungkot ano po. Pero kapag tayo din po ay mangyari na ganito, ang ating gagawin, then we will be just like the Pharisees. Men lost the image of God and received the impress of the demoniacal power by which they were controlled. So dahil control na sila ng kapangyarihan ng kaaway, ang hirap na nilang kumawala dito. So to the point nga, yung sabi sa example kaninang umaga, hindi naman masama mangutang o magpautang. Pero yung magmi-maintain ka ng mga lifestyle na hindi naman importante para mangutang. As lubog na lubog ka na sa utang. So, parang ganun din. Pero it's not just on the physical term. It's also on our spiritual life. Dahil ayaw natin sa gusto ng Panginoon sa atin and we keep on doing what He doesn't want us to do. Ano po ang nangyayari? Nahihirapan na tayong magtanggal ng mga bagay na dapat na nating tanggalin sa ating buhay. Kontrol na tayo ni Satanas. So, which reminds me doon sa kaya ang pangalan daw pala ng phone kasi usually dito rin naman tayo bagsak lahat, ba? Personally ako rin. Kaya palang pangalan niya ay cellphone. Kasi cell means kulungan nga. We are celled on our phone. To the point na sabi natin, nagbabasa nga tayo dun, pero yung pagpasok niya ay very shallow na lang. Kasi there are more on that cellphone na mas nakakakuha ng ating atensyon more than sa dapat nating kunin doon. Sabi niya, there was but one hope for the human race, that into this mass of discordant and corrupting elements might be cast a new leaven, that there might be brought to mankind the power of a new life, that the knowledge of God might be restored to the world. So dito po ay pinakita ng Panginoong Jesus yung kanyang pagdating, ang siyang naging pag-asa ng mga tao para makalabas doon sa kasalanan na nag-hook sa kanila, sa atin. At sabi po niya dito, the power of new life, na saan daw lang po mare-restore, that the knowledge of God might be restored to the world. Para makilala natin yung ating Panginoon na siya lang magre-restore sa atin. He came to manifest the nature of His law, to reveal in His own character the beauty of holiness. Kasi sa mga ugali ng mga Fariseo ang nangyari, naiinis tuloy yung mga tao sa law. Ay, ang daming bawal. Pero si Kristo na nagbuhay dito sa law na ito, pinakita niya sa kanyang ugali, sa kanyang buhay, ang kagandahan ng pagiging banal, ay nakita nila yung totoong, those who are seekers of truth was able to find the real motive of the law. God's law is given to men as a hedge. Hindi para magpahirap, ito'y para magprotekta. A shield. Whoever accepts its principles is preserved from evil. Ganon sana. Pero dito po, even in our world today, alam niyo po kapag nahaharap ka na sa mga legality, sa mga case, sa halip na matuwa ka kasi may magtatanggol sa inyo sa korte, mas nagiging problema ang iniisip mo, asan kayong pambayad ko na naman, ito na naman, session na naman ng case, ano kayong pambayad ko? To the point na yung nalugi mo, mas malaki pa yung binayad mo doon sa case na yon. So, the law it's no longer a hedge, hindi na siya shield, pero mas lalo pa siyang naging pabigat doon sa mga taong bumagsak na nga. Pero hindi po sana ganon. Pinakita ng Panginoon that His law, the true law of God, should be our head, shield, and will be our hedge. Thus the law guards the rights, the individuality of every human being. Na kung mapapansin po natin, marami na rin pumapasok na law sa ating mundo na hindi na nga nare-respeto ang individuality. Just like what happened sa national pandemic, na kahit may right ka, hindi na yun i-consider. Bakit? Nasa pandemic tayo eh. Nasa emergency law tayo.
nasa emergency. Kaya hindi na muna tinitingnan yung mga individual rights. Kahit nga pagsisimba, wala ka ring right para magsimba nun. Bakit? Kasi hindi na yun recognize during the emergency laws. His life demonstrated the worthlessness of those things that men regarded as life's great essentials. Sa buhay ni Kristo, pinakita niya na yung mga tinuturing ng mga tao na importante, na dapat pahalagahan, ay pinakita niyang yun pala'y walang mga silbi. Next, the schools of his time, with their magnifying of things small and their belittling of things great, he did not seek. Kung kaya nga po, ito rin po ay warning sa mga kasamahan pa po natin na nagsisend sa kanilang mga anak sa schools. Kailangan po natin silang gabayan, tulungan ng sa gayon yung aim to be a light sa kung saan man sila, they will be able to take it. And that habang, kasi nga ang mundo, minamagnify niya yung mga simpleng bagay, yung mga small things. Pero binibilitaw niya yung mga mas importante. So dito ngayon ang pasok talaga ng mga magulang, whether or not your child is in the school. So ang gawin natin ay ipakita talaga sila, tayo na mga magulang bilang estudyante ni Kristo, ang una rin ang ikalawa maliban sa Panginoon na mag-guide sa ating mga anak para hindi mangyari na sa kanilang pagliliwanag doon ay maapektuhan sila nito. Kundi tayo po ay tutulong sa kanila para manatili pa rin nakadikit sa ating Panginoon no matter what. His education was gained directly from the heaven-appointed source. Ang sarap po, no? Ano daw yung mga sources ng heaven? Baka po, wag po kayo magalit. Una po ay useful works. From the study of the scripture and of nature and from the experiences of life. So yun po yung mga heaven-appointed sources. Kaya nga po, which is napansin namin, ang pinaka-strength talaga natin no ay yung sa book, but then we need to have experience and life more. We need to appreciate the study of nature, which praise God kasi nandito tayo sa kalagitnaan ng nature. And then the useful labor. Kasi hindi po pwede na useful labor lang tayo. Ano mangyayari? Wala tayo sa mental, wala tayo sa spiritual, hindi balance yun. Hindi rin po pwede na sa study of scripture lang. Ang mangyayari nun, nagbabasa na lang tayo dyan, di na tayo kakain, di na tayo maglalakad. Hindi rin pwede na sa nature lang. Kasi kapag doon na tayo, magiging kwan naman tayo, parang hindi natin maiintindihan yung iba kasi wala tayong mga we did not learn from the experiences of life as well. So the education that God wants us, kami rin na mga teacher, to learn is wholesome. Hindi yung iisa lang. Hindi rin pwedeng spiritual lang. Bakit? Magiging holier than daw ka. Hindi rin pwedeng sa social lang. Kasi nasobrahan nga tayo sa social pero magko-compromise na tayo kasi wala rin namang spiritual na magbibigay sa atin ng limit ng mga hindi natin dapat gawin. So God's lessons books full of instruction to all who bring to them the willing hand. Yan. Ito daw ang dapat meron tayo. Willing hand, the seeing eye. Bakit seeing eye? Hindi lang willing hand, hindi lang pagiging masipag. Bakit may seeing eye? Kasi kung titingnan niyo si Jesus, tinitingnan niya anong kailangan nila. He's very thoughtful of the needs of the people whom He ministered unto. And then, understanding heart. Bakit kailangan din ng understanding heart? Kasi hindi tayo pwedeng maging authoritative. Ganito ang sabi ng Panginoon, ganito ang gawin mo. Hindi tayo pwedeng maging ganon. Kailangan bilang mga tao na nakaranas na may ahon mula sa
mula sa kahirapan, mula sa darkness, tayo din yung unang makakaintindi doon sa mga nandun pa. Gusto natin na yung buhay na binigay ng Panginoon sa atin ay matitikman din nila. Bakit? Kasi masaya tayo sa buhay na yun. At peace tayo sa buhay na yun. We have not a high priest, master teacher for the priests were teachers. We have not a high priest that cannot be touched with the feeling of our infirmities, but one that hath been in all points tempted like as we are. Ito pong ating Panginoong Jesucristo ay hindi po siya yung priest na kailangan siya maging teacher kasi siya yung priest. Hindi po ganon. Hindi dahil siya yung nakapag-aral, hindi rin dahil siya yung hindi nakapag-aral, kundi siya po yung nakaranas ng lahat ng pwede nating kabagsakan, subalit, he overcame. And kapag tayo ay magle-learn sa experience ng ating master teacher, tayo din ay makaka-overcome. So, hindi, kaya po wala tayong rason. Si Jesus kasi yan eh. Hindi wala tayong rason na gayon. Bakit? He that hath been in all points tempted like as we are. He in all points. Hindi po konti lang, kundi sa lahat ng bagay, siya rin po ay na-tempt. What he taught, he lived. Kung anong tinuro niya, ay binubuhay niya. And which, dito ko nakita, ang dami din, bilang mga teacher po dito sa ating medical missionary training, ay nakita ko na ang dami ko rin talagang mga laps as compared to Jesus. Sobra-sobrang laps. But with God's grace, I want to praise Him for using even the students to check on me what did I did wrong. And in that way, hindi magsasara yung pintuan ng awa na hindi ko alam kung ano ang aking kamalian. So, and it is also a prayer that I'll be able to live everything that we taught. His words were the expression not only of his own life experience, but of his own character. Ang kanyang mga salita ay expression daw po, hindi lang po ng kanyang experience sa buhay, kundi ng kanyang mga ugali. Christ was a faithful reprover. Ano po yung sabi niya sa Laodiceans? And doon sa council niya sa Laodicean, kung sino man ang aking binibigyan ng reprove, I love them. Pero kung as many as I rebuke, I chasten. Pero makikita nyo po mamaya, ano po, kung sino yung hindi rin-reprove ni Jesus. Kahit pa sa huling panahon ng kanyang buhay ay hindi niya rin-reprove. Kung sino yan, tingnan natin. So all things untrue and base, his very presence was a rebuke. So in the light of his purity, men saw themselves unclean. Their lives' aims mean and false, yet he drew them. Ito po, ano po, ito po yung gusto kong point. Yung, alam mo yung pagdating pa lang ni Kristo, when he will come in a crowd, yung buhay niya, kahit di pa siya nagsasalita, mahihiya na yung tao sa kanya. And then, in the light of dress reform, may isang dalaga na nagsabi sa akin na missionary, alam mo te, kaya ako palaging naka-modest dress kasi nakita ko na halimbawa, yung isang babae dumaan sa mga naninigarilyo. Kuwan pa sila, parang wala silang respeto, ang dami sinisitsitan. Pero napansin ko te, nung kami ni ate ko ay nakadress, tapos dumaan kami sa harapan nila kasi doon nga yung daan. Kahit yung mga sigarilyo nila, gusto nilang itago sa kanilang likod. So, nakita ko na ganito rin si Kristo. Yung tipong his presence was a rebuke. Pero hindi siya yung sasabi na, ganyan ka. Hindi siya ganon. Yung buhay pa lang niya ay magiging rebuke na sa mga makasalanan. Pero ito yung nakakatuwa, no po?
in the light of His purity, habang nakikita natin kung gaano ka-pure si Kristo, men saw themselves unclean. Doon natin nakikita na tayo ay napakadumi. Their lives' aims are mean and false. Na yung palang pinupunto natin sa buhay, hindi pala yun yung dapat. And then, ito yung mas nakatinag sa akin. Yet, He drew them. Ano daw? Kahit ganun yung nararamdaman nila, hindi sila yung lumalabas kasi ganun siya kabuti. Mas lalo pa silang napapalapit sa Kanya. In every human being, He discerned infinite possibilities. Kahit nga kay Mary Magdalene, di po ba? He saw men as they might be transfigured by His grace in the beauty of the Lord our God. Yun po yung nakita niya. Ito po yung napakaganda. Kasi kahit gaano pala tayo makasalanan, ang nakikita ng Panginoon sa atin, ang nakikita niya sa bawat isa sa atin is, there will be an infinite possibilities with you. Hindi niya sinabi sa atin na, ang sama-sama mo. Hindi ka pwede sa akin. Hindi po, no? Sa tao lang yun, no? Ay, ikaw ang tamad mo, hindi ka pwede. Hindi niya nakita yun. Ang sungit-sungit mo, hindi ka pwede. Hindi, kasi kung titingnan natin, yung mga ugali ng mga disciples na tinawag niya, iba-iba rin yung weaknesses. Pero sabi pa rin niya, and every human being, He discerned infinite possibilities. Na nakikita niya na itong batang to ay pwede pang maahon sa aking grasya sa kanya. So, ganun po sana yung tingin din natin sa ating mga kasama. Na hindi natin sila titingnan dahil sa mga negative na qualities, kundi makikita natin sila kasi pinili yan ng Panginoon. Pinagtitiisan ka ng Panginoon, pagtiisan mo rin yan. So, yun yung magiging motivations na minamahal ka niya kahit gaano ka kasama. Mahalin mo rin yan. So, with Him, love was life, and life was service. So, kay Kristo, ang pag-ibig ay buhay. Nabubuhay sa Kanya ang tunay na pag-ibig. Nasa Kanya yung perfection. Andun siya sa ladder of perfection. Andun siya sa pinaka-perfect, which is love. And that love, with that love, life was service. Hindi siya self-service. Na siya ay nagsiservisyo para sa iba. More for the sinners. It was not on the cross only that Christ sacrificed Himself for humanity. As He went about doing good, every day's experience was an outpouring of His life. So tayo po'y naghihintay din no, ng outpouring of the Holy Spirit. Pero hindi nyo baga alam na yung araw-araw nating pag-aaral ng buhay ni Kristo ay yun yung mga na-outpour sa atin. Baka ang tinitingnan lang natin ay yung cross. Hindi lang po yun. Yung buhay po natin everyday. Kagaya ng buhay ni Kristo everyday. Yun po yung pag-outpour niya ng buhay sa atin. Kaya niya tayo binabago everyday. Pinapakita niya sa atin, ganito ka ka-selfish. Pinapakita niya sa atin na, ganito ka pa, kailangan mong ma-develop dito on this part. Kasi nakikita natin ganun siya. So kapag tinanong tayo, why are you doing that? Because Christ is doing it. Bakit kayo? Bakit medical missionary pinasok niyo? Walang sweldo dito? Kasi si Kristo nga, wala din sweldo. Ba't kayo nagbi-missionary? Board passer ka pa. Bakit di ka na lang doon? So, sasabihin natin, si Kristo nga, sinacrifice yung langit for my sake. And what do I have that He did not give? He said nothing to gratify curiosity or to stimulate selfish ambitions. Anong ginawa niya? He did not deal in abstract theories, but in that which is essential to the development of character.
that which will enlarge man's capacity for knowing God and increase His power to do good. Marunong ang Panginoon na mag-redirect. Halimbawa siguro kapag tayo ay nagchichismisan ng hindi maganda. Pag nandito siguro si Kristo, yan ba'y nakakabuti sa inyo? Baka gusto niyo mag-usap-usap na lang tayo ng mas nakakabuti at maging solusyon ng mga problemang yan. So that might be the approach of Jesus. We do not know, but that's how He dealt it. Kumbaga, hindi siya yung tipong, alam mo yung kapag sasabihin mo na, ay hindi ako, wag ako. Napansin natin si Moses, sabi niya, ay nagtatatara mo, hindi ako makapagsalita. Jeremiah, bata pa lang ako. So, hindi siya doon hindi siya doon nakafocus. Mas nakafocus siya ano yung kaya kong gawin sa buhay niyo. Ay hindi sa kaya nating gawin para sa kanya. Kasi our righteousness nga is as filthy as the lands. Walang silbi. Pero when Christ will live in us and help us, then the combination of the divine and human will be done. Next, practical illustrations of Christ's teaching. Ano yung mga saan natin makikita yung pag-teach ng Panginoon? Nagareklamo ang ibang mga magulang, bakit 2 years? Ang tagal-tagal naman. Ang dapit na ng Panginoon. Pero sa school, 4 years nga, tinatapos natin, nagbabayad pa tayo. Kahirap-hirap pa ng pinagdadaanan, yung tinuturo pa, hindi pa ganito ka-wholesome. Pinagtitiisan natin. Nagdodoktoral, nagmamasteral pa tayo. Pero ito pa, si Kristo nga, 3 years yung pagtuturo. Matagal na sa atin yung 2 years. So, doon natin makikita na God has His own perfect time. Kung bakit lumabas ang 2 years, we really don't know. Maybe God had said it. Kasi in some ways or another, ayoko rin, personally, na yung mga kabataan, andun lang sila sa glimpse ng heights ng training. Pero sa down parts, ay hindi nila may experience. Because when you will let them out, ano mangyayari? Hindi nila naranasan yung down part. Pag nandun na sila sa down part, mahihirapan sila. So the most complete illustration of Christ's method as a teacher is found in His training of the 12 disciples. Jesus reproves His disciples. He warned and cautioned them. Notwithstanding the reproof, they choose to be with Jesus. Si Jesus po palagi niyang rini-reprove ang kanyang mga disipulo. Sine-check. Palagi niyang winawarningan. Palagi niyang kinukaution. Ganito mangyayari dyan pag ginawa mo yan. Pero, notwithstanding the reproof, ang kagandahan sa mga disciples na ito, they choose to be with Jesus. Wala sa mga disipulo na ito sabi, ayoko na sa'yo. Kundi, they choose to be with Jesus. And we need to take note na ang pinaka-teacher natin dito is Jesus. Pinili kayo mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas. You were chosen to where you had been. Tapos, gaya din ng kung saang dako galing yung mga disipulo, kinuha niya tayo at pinag-isa para maturuan sa kanyang school. Pero sana katulad din ng mga disipulo na pinili niya, we will also choose to be with Jesus. And the Savior did not, because of their errors, withdraw from them. Si Jesus, kaya ito rin yung magiging isa sa naging inspiration ko nung binasa ko to. Yung tipong akala mo, yung napakahirap pala, ang hirap pala mag-handle. Pero sabi ng Panginoong Jesus, and the Savior did not, because of their errors, withdraw from them. Sino para mag-withdraw? Si Jesus nga, perfect pa, hindi nag-withdraw. Ikaw pa na pinagtitiisan ng Panginoon, mag-withdraw. So yun yung nagbibigay lakas sa atin. Sana magbigay lakas din sa bawat isa sa mga student. Because of their errors. Tayo ay nagkakamali, pero pasalamat tayo na binibigyan tayo ng Panginoon para itama ang lahat. He takes men as they are, with all their errors and weaknesses. Pero hindi lang siya nag-stop doon. Kasi pag mag-i-stop siya doon, hanggang justification lang din tayo. Kundi, trains them for His service.
Trinain niya sila para makagawa manilbihan. If they will be disciplined and taught by them. Pero ito naman yung sabi niya. He trains them for his service if they will be disciplined and taught by them. Kasi kung ayaw nating magpaturo at magpadisiplina sa Panginoon, ay hindi rin ipipilit ng Panginoon. And you will say that later. But there was one of the 12 whom, until very near the close of his work, Christ spoke no words of direct reproof. Sino yun? Si Judas. Alam ng Panginoon na nagnanakaw siya. Alam ng Panginoon na yung ambisyon niya ay sa kingdom ng mundo. Alam ng Panginoon yung motibo na kung bakit siya sumunod sa kanya. Pero Christ spoke no words of direct reproof. Bakit? Kaya ako nga sinabi kanina, tuturuan tayo ng Panginoon kung gusto natin maturuan. Pero kung ayaw natin, hindi rin siya magpipilit. So, alam niya yung maugali ni Judas. Alam din niya na hindi to open for correction. Pero, alam yung ginawa niya? Hindi niya rin-reprove. Hindi niya dinirect na rin-reprove. Hindi kagaya ni Peter, di ba? Pero the more na nare-reprove si Peter, the more naman na lumalapit sa kanya. And up to the end, anong ginawa ni Peter? Kay Peter pa nga pinagkatiwala yung kanyang mga flocks. So, kaya kapag kayo ay napapagalitan o tayo ay napapagalitan ng Panginoon, we should be thankful. Alam niyo kung bakit? Ibig sabihin, kapag hindi na kayo kinokorek, ang tinitingnan na ng Panginoon is, whatever I say to you, it will not affect you. So, why so? So, let us not be like Judas, but let us be humbly. Magkaroon sana tayo ng ganun, ng humble heart para paturo sa Panginoon. Mark diversity of the first disciples. Ito yung pagkakaiba ng mga disciples. There were Levi Mateo, the publican. Di ba dati ang pag-publican ka, kahit gaano ka-honest si Mateo nun, ang mga publican, mga nagko-collect ng buwis, ay napakasama sa tingin ng tao. Called from a life of business activity and subservience to Rome. Na ang kanyang parang tinitingnan nila si Mateo na sa Rome ang kanyang allegiance. Next, the zealot Simon. Napaka-zealous nga siya. The uncompromising foe of imperial authority. Pero naalala niyo si Simon? Siya yung daan sa zealousness noong huhuliin si Jesus. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung kanyang dagger, tinanggal yung tenga. Ganyan siya ka-zealous. So magkakaiba yung strength, magkakaiba talaga yung weakness nila. The impulsive, self-sufficient, warm-hearted Peter with Andrew, his brother. Ano daw ang ugali ni Peter? Impulsive. Self-sufficient pa. You know that I love you. Ganon siya. Warm-hearted pa. Hindi siya malambing siguro, no? Si Pedro with Andrew, his brother. Tapos si Judas the Judean, polished, capable, and mean-spirited. Philip and Thomas, faithful and earnest, yet slow of heart to believe. Si Thomas the doubter, di ba? James the less and Jude, of less prominence among the brethren, but men of force, positive both in their faults and in their virtues. Nathaniel, a child in sincerity and trust, and the ambitious, loving-hearted sons of CBD. So, dito natin makikita na nung kinuha ng Panginoon itong mga disciples niya, magkakaiba. At sabi ko, kung magkakaiba nga, pero nagawa ng Panginoon, naturuan sila ng tama. Sabi mo, Panginoon, nothing is impossible with you. Kaya yung prayer talaga everyday. Dati yung prayer ko nung wala pang training, Panginoon, tulungan mo ako kung ano ituturo ko sa anak ko. Tapos ngayon, Panginoon, turuan mo ako kung paano ituturo ko sa kanila. So, kasi hindi ko rin alam. Ako mismo ay incapable din. It's just that God was, kumbaga, siguro paraan to ng Panginoon para mag-work sa akin. Gusto niya na maging busy ako sa ganito kasi baka pag hindi ako busy sa ganito, iba na papasok sa utak ko. So, gusto niya tayong i-work out lahat.
Sabi niya, by the work of Christ, these disciples had been led to feel their need of the Spirit. Dahil sa pagdi-disciple ni Kristo sa mga ito, pagtuturo niya, anong na-feel nila? Yung kanila ng Espiritu ng Diyos. Under the Spirit's teachings, they received their final preparation. At sana ganito rin tayo. And went forth to their life work. Para pag lumabas tayo dito, gagawin natin yung trabaho na mas gusto pang ibigay ng Panginoon sa atin. So yun lang po, and maraming salamat po sa ating lahat sa pakikinig, sa oras. Sana po ay na-inspire tayo bilang mga estudyante sa paanan ni Kristo. May we all sit at the feet of Jesus and continue to learn of Him, of His character. So para mangyari na po yung sabi sa Christ object lesson na sabi po niya doon, when the character of Christ is perfectly reproduced in His people, He will come to claim them as His own. Yan lang po, and God bless po sa ating lahat. Ayan po, maraming salamat, Sister Isa, sa napakagandang message na ibinigay mo po ngayong umaga. Na si Kristo nga po talaga ang ating puro na dahil nga po sa Kanya, siya po, sabi nga kanina ni Sister Isa, na siya ang ideal o perfect ideal natin or ang ating greatest example na katulad, hinalintulad po kanina sa mga Pharisees, sa mga teachers po doon, na sila po ay nagtitingin lang sila sa outward na ay priest ako, sa mataas yung tungkulin ko, mas matalino ako sa mga normal na mga tao, na mas banal ako sa kanila, marami kami sinusunod na mga kautusan. So ayun po ang mindset ng mga Pharisees and mga Sadducees nga po, 'di ba? Mga teachers nila, napaka self-righteous po nila. Mataas po ang kanilang tingin sa kanilang sarili at parang binabaliwala nila yung mga taong mga makasalanan na hindi katulad ni Kristo. Hindi din po nila, 'di ba? Sabi kanina ni Sister Aiza, na kanila nga pong sinasabi sa labas lang na alam nila to at sinasabing nagtuturo sila, pero ang hindi po nila ginagawa ay hindi po nila isinasabuhay yung kanilang mga tinuturo. Hindi katulad ni Kristo na kapag siya po ay nagtuturo ay pinapakita niya to sa mga tao. At nakikita nga din po natin dito, o nakita naman po natin sa buhay ni Kristo, na hindi niya po tinakwil ang mga taong makasalanan, na kahit gaano man karaming kasalanan po ang nagawa o mali ang nagawa ng isang tao, ay hindi niya po tinatakwil, at kasama niya nga po o sinasama pa nga po ni Kristo sa paggawa ng kanyang gawain, na under nga po sa dahil nga po sa Espiritu ni Kristo ay sila ay ginagabayan at sila ay nagtatrabaho ng with harmony dahil nga po dun sa Espiritu ni Kristo. So, yun po, napakaganda ng ating lesson sa sa umagang ito. And thank you once again, Sister Isa. So, after po neto, ay papangunahan po tayo ng closing song ng ating technical, and then after po ay closing prayer ng ating speaker. So, yun lang po ang ating program and ang ating message para sa ating second service ngayong umaga. So, once again, happy Sabbath sa ating lahat.
Most gracious Heavenly loving Father, thank you so much for this beautiful morning. Thank you for providing the message that we just need. And thank you, Father, for sustaining us all through the week. And thank you, Father, for this fellowship that we have. May thou bless us mightily as we continue to spend the Sabbath holy, and let thy holy presence be with us, Father. Bless every family and every ear that had heard your word, that they will be able to live it and enjoy the happiness and peace that you alone can give. Cleanse us from all our sins and help us to do your will. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So thank you po once again, Sister Isa, sa napakagandang message na ibinigay niyo sa amin kanina. And then thank you po sa mga kasubaybay namin sa Zoom and sa Facebook Live para sa umagang ito. So binabati ko pong lahat na mamaya, ang mga bata pala po, sumali sa Bible class mamayang hapon. And then ini-invite ko rin po na kayo ay manood mamayang gabi para po sa ating daily evening devotional o para po sa closing of the Sabbath. And once again, happy Sabbath sa ating lahat and thank you po sa pagsama sa ating program ngayong hapon.